4 remaining learning materials na gagamitin natin as a future teachers para matulungan yung mga estudyante na mas ma-enhance nila yung reading comprehension nila while they are reading. So para maintindihan nila yung pinaka-main point ng story na binabasa nila. So the first learning materials na pwede natin gamitin is what we call the reading guide. So are you familiar with the reading guide? No? Or yes? Reading comprehension. So, yung intention nito, or as a future teacher, if yung intention natin is para sanayin yung mga estudyante or i-train yung mga estudyante na maintindihan nila yung story na tinatalakay nila natin while they are reading, and para maintindihan nila yung organization ng story and maunawaan nila yung purpose kung bakit sila nagbabasa, malaking tulong itong reading guide. So, because reading guide serves as the form of question, or ito yung mga guide question na makakatulong dun sa mga estudyante na makuha nila yung main point or main idea doon sa binabasa nilang story. So, we have here the 5 steps kung paano i-implement or paano gawin itong reading guide. So, the first one is, as a teacher, kailangan mo nang ma-identify yung pinaka-main point doon sa story. So, ibig sabihin, ikaw muna yung magbabasa o mag-aaral doon sa story na tatalakayin nyo ng mga estudyante nyo. So, the second one is, dito ka na mag-formulate ng mga different question or reading guides na tutulong doon sa mga estudyante nyo para maintindihan nila yung story na binabasa nila. So, the third step is introduce the materials and discuss the salient points and new vocabulary. So, dito na, yung pinili nating story na tatalakayin during our discussion, doon na natin i-introduce sa mga estudyante natin. And habang binabasa nila yon, kailangan nating i-discuss muna yung pinaka-main points, and also, kung may mga bagong words doon na hindi maintindihan ng mga estudyante, kailangan nating explain yun sa kanila. And lastly, dito na natin, and the fourth one is, dito na gagamitin yung mga ginawa o yung pinormulate yung mga different reading guides na matutulong doon sa mga estudyante. And lastly, kailangan as a future teachers, kailangan natin i-monitor if yung reading guide na binigay natin or yung mga different question na pinormulate natin is effective ba siya doon. So, kailangan nating mag-monitor while we are conducting the discussion. So, naintindihan nyo ba yun yung reading guide? So, ano na ulit yung reading guide? Form of guide question. Yes, Charisse. Form of guide question. So, ano yung purpose nun, nung learning material na yun, yung reading guide? Yung intention niya, bakit natin gagamitin yan as a future teacher? Ano na ulit yung purpose nun? Yes. Para mas maintindihan ng mga students yung binabasa nila while they are That's correct. So, yun yung pinaka-main purpose kung bakit kailangan gamitin itong learning material na ito. Para kahit na binabasa ng mga estudyante yung story na tatalakayin natin, as madali nilang intindihin yung story. So, we have here the example of this learning material. So, just for example, yung binabasa ng mga estudyante natin is all about a specific research or research topic. So, itong reading guide na to makakatulong sa mga estudyante na malaman nila kung ano ba yung main point kung bakit meron yung research na yun. So, pwede nyo siyang tignan mamaya. So, the second one is what we call the story map. So, if yung kanina is about siya sa reading guide, ito naman is story map. So, nakakita na ba kayo ng story map? Oo, na ginagamit ng mga teacher noon. Yung ginagamit nila para mas maintindihan natin yung organization ng story. Just for example, plot, yung characters, yung setting, gano'n.
Nakakita na kayo ng gano'n? Yung flat? Everyone, Yes. please listen. Yes. So, story map. So, if yung intention natin as a future teacher, dito naman is para mag-provide ng framework and para ma-identify yung different elements doon sa isang story and para, yun nga, mas maintindihan din nila yung organization ng story and malaking tulong din itong story map. Because itong story map, ito yung nagsuserve as a graphic organizer or yung framework para mas maintindihan ng mga estudyante yung story o yung kung ano ba yung mismong structure ng story. So para mas masundan ng mga estudyante kung sino ba yung mga character, kung asan ba nangyari yung story, at para makuha nila yung mismong theme o mismong idea ng story. So we have here the steps on how to create or implement this learning material. So who wants to read? Who wants? Yes, Mark Angelo. Please read the steps. Number 1. Go over the student's main components of a story organized information found at the beginning, middle, and end. This includes the setting, plot, characters, conflict, and theme. So as a teacher, yung pinakaunang gagawin natin, yung first step is kailangan natin ipaliwanag doon sa mga estudyante natin kung ano ba yung naka-include dapat doon sa setting, plot, characters, conflict, and theme para alam nila kung ano yung nilalaman ng isang story map. So kailangan maging familiar muna sila kung ano yung story map, kung ano nakapaloob doon. So the second one is, ayun na, mag-provide na tayo ng sample kung ano yung story map. Ipoprovide na natin kung ano ba yung makikita natin doon sa isang story map. And then after that, ibibigay na natin yung opportunity or i-allow natin yung mga estudyante natin na gumawa ng sarili nilang story map. So after providing the example. So naintindihan niyo ba yun, yung story map? So yung story maps, ito yung pwede natin gamitin para mas maintindihan nila ng mga estudyante yung story while they are reading. So dito is habang nagbabasa yung mga estudyante. So yung diniscuss kanina ni Krisa is yun yung pagkatapos na binasa ng mga estudyante yung story. So dito naman yung dinidiscuss ko is yung makakatulong sa mga estudyante habang binabasa nila yung story. Yes. So the third one is we have the sequence structure. So if yung goal natin as a future teacher is to assess students' comprehension in various texts like narratives and help the students organize information and ideas efficiently, malaking tulong din itong sequence structure. Kasi ito yung tutulong sa mga estudyante para mas maintindihan nila kung ano ba yung special doon sa binabasa nilang kwento or narrative. So did you get it? Kung ano yung sentence structure? Sure kayo? Mahina eh. Did you get it? Yeah. So we have here the steps on how to create or implement this learning material. So we have the model retelling of story. So dito is, as a teacher, ikaw muna yung magde-discuss kung ano ba yung sequence structure. Just for example, ano ba yung nakalagay sa introduction, sa middle, at saka doon sa conclusion ng story. So, ikaw muna, i-retell mo muna as a teacher. And then the second one is emphasize the structure beginning, middle, and the end. So, after mo i-model yun, i-retell, kailangan mong i-emphasize kung ano yung meron o nakapaloob doon. So, yung sa pinaka-umpisa, introduction, or what we call the beginning, middle, and then the end. And mahalaga rin na tulungan yung mga estudyante na mahanap nila yung signal or yung words na maaaring makatulong, yung clue
Yun yung clue words doon. And then, in the conclusion, or the resolution, yun yung mga clue words na pwedeng gamitin ng mga estudyante para mas masundan nila yung structure or what we call the sequence structure ng story. So we have here the different examples doon kanina dun sa story maps and also yung sa sentence structure. So ito yung story maps, yung example ng story maps. Nakakita na kayo ng ganito? Ginamit na ng mga teacher nyo? Yes. So kung mapapansin nyo, ito yung na-discuss natin kanina. Yan, makikita dyan yung different elements noong story. So yan yung tinatawag natin story map. And then, eto, story map din ito. So pwede nyo i-search yung kanina, yung link na set, yung andito, para makita nyo yung different learning materials na pwede nyo gamitin para tulungan yung mga estudyante nyo na maintindihan nila yung story habang nagbabasa sila. So the third one is we have the visual images. So ito naman is yung main goal natin as a future teacher or as a teacher is para tulungan yung mga estudyante natin na mas ma-engage sila doon sa story. Kasi kung mapapansin nyo yung mga estudyante, di ba, hindi sila, yung ibang estudyante, hindi sila makinig o kaya magbasa. Sabay turo sa akin. So, mahalaga na i-provide natin itong visual images para doon sa mga estudyante na hindi mahilig magbasa. Yes. So, dito, through visual images, this guide the visualization. Students come up with mental images as they read, thereby creating the background of the stories. So dito, yung visual images, maaaring makatulong ito sa mga estudyante para sila mismo is ma-visualize nila yung story. So, kung mapapansin niyo yung mga estudyante na yung pinrovide lang natin is yung puro text lang. Yung IEMS natin is puro text lang siya. Sa tingin niyo, effective yun para sa mga estudyante na hindi mahilig magbasa? Hindi. So, kailangan nitong visual images. Ito kasi yung